Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa ating programa, ang Agri Studio Live, ating talakayan sa Calabarzon Season 5. Agri Studio Live! Ayan, grabe, nasa ikalimang episode na po agad tayo, parang kailan lang po nang magsimula ang Agri Studio Live. At sabi nga po ay hanggat may isang naniniwala, magpatuloy ka. At gaya rin po ng Agri Studio Live, hanggat may isa po tayong farmer na nakikinig sa mga talakayan, na i-inspire ay magpapatuloy po tayo sa pagsasaere ng mga importanteng talakayan sa pagsasaka at sa pangisdaan. Ayan, at dahil bagong season po, may bago rin po tayong pag-uusapan at syempre, bagong makakakwentuhan. Ako po si Archie Linsasagin, ang inyong Kuya Archie, at ako po ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan. Ang programang ito ay handog po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Calabarzon, tampok ang mga kumikitang kabuhayan sa pag-agrikultura. Ayan, bago po ang lahat, nais po naming batiin ang aming Center Director, Dr. Orlando V. Maningas, at ang aming OIC Assistant Center Director, Binibining Sherilu C. Alfaro. Ganon din po, nais po naming bigyan ng special shoutout ang amin pong Directorate dyan sa ATI Central Office, ang amin pong Director 4, Engineer Remelin Orecoter, at ang amin pong Deputy Director, Binibining Antonieta Arceo. Ayan, live na live din po tayong napapanood sa official Facebook page at sa Agri Studio YouTube channel ng ATI Calabarzon. Bumati po muna tayo sa ating mga listeners at viewers dyan sa Facebook Live. Ayan, shoutout po sa ating mga early bird na nag-aabang po talaga ng ating Agri Studio pilot episode. Kay Miss Noemi Villaruel, kay Miss Jen Marquez, Mr. Mark Renier Salvador, Sir Hans Flores, ayan po, kay Sir Jimboy Sumogod na nakatutok rin po sa ating Facebook Live, kay Sir Danon Imperial, kay Miss Madel Haurigue, at kay Ginoong RCC Gutierrez. Ayan, nakatutok rin po sa ating Facebook Live si Ma'am Danda Cortez. Ayan ang atin pong dating Assistant Center Director ng ATI. Mapagpalang umaga po, ma'am. Ayan, narito na nga po ang Agri Studio Live Season 5. At sa ating unang episode ay pag-uusapan po natin ang kwentong tagumpay ng Pacheco Agrarian Reform Cooperative. At may makakasama po tayo mamaya na miyembro po ng nasabing kooperatiba. Sabay-sabay po natin siyang i-welcome sa ilang sandali lamang. Samantala, abangan din ang ating Agri Studio Question of the Day at magkaroon ng chance na manalo ng 200 pesos prepaid load card. At syempre dahil Season 5 na po ng ating Agri Studio Live ay may mga pakulo at twist po tayo na isasama para po mas maging exciting ang ating talakayan. At para po sa ating Agri Studio Question of the Day, mamaya po ay mayroon po tayong ipa-flash na katanungan sa inyong screen at mangyaring i-type lamang po ang inyong kasagutan sa comment section ng Facebook Live na ito. At huwag din pong kalimutan na mag-selfie. Ayan, selfie po tayo habang nanonood ng Agri Studio Live para po sa Agri Studio Selfie of the Day. At magkaroon naman po ng chance na manalo ng Urban Agriculture Starter Kit. Ayan, para po sa mga ating plantito at plantita. At para po sa mga gustong magsimula ng kanilang urban agriculture, makisali na po, makiselfie na po sa ating Agri Studio Live. Ganun din po ay i-post po ang inyong selfie sa Facebook at itag o i-mention ang Facebook page ng ATI Calabarzon. Pipili po kami ng pinaka-creative o pinakamalikhain pong selfie para po sa Agri Studio Live Episode 1. I-announce po namin ang winners sa Miyerkules, March 20 bago po magsimula ang ating ikalawang episode. Kaya't huwag na pong bibitiw, magbabalik po ang Agri Studio Live, ating talakayan sa Calabarzon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Samantala, upang bigyan po tayo ng updates sa mga kaganapan po sa pangisdaan at agrikultura, narito po ang ating kasamahang si Ka-Agri Jen. Mga magsasaka sa Oriental Mindoro na apektado ng El Nino, pinagkalooban ng tulong ng DA at PCO.
Sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture o DA sa Presidential Communications Office o PCO, isinagawa ng ahensya ang follow-up visit noong March 15 sa mga farm sa Oriental Mindoro na lubhang naapektuhan ng El Nino. Nagkaloob ang DA ng karagdagang suporta sa mga magsasakang apektado ng matinding tagtuyot. Tinatayang 9 na milyong piso ang halaga ng tulong na ipinagkaloob ng ahensya. Pinangunahan ni DA Undersecretary for Operations Roger Navarro, kasama si Assistant Secretary Unicols Manalo at PCO Assistant Secretary Joey Villarama ang nasabing inspeksyon at ang pamamahagi ng financial assistance sa 100 magsasaka sa Barangay Teresita, Bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro. Matatandaang isinailalim sa state of calamity ang Mansalay Oriental Mindoro bunsod ng El Nino. Ako si Jenny Canueva para sa Agribalita. Paring Gardo, saan ka galing at mukhang ikaw ay masaya? Galing ako sa pagsasanay sa pagpapalay, pare. At napakadami kong natutunan na aking i-apply ngayon sa aking sakahan. Interesado din sana ako dyan, pare. Kaya lang, mukhang mahirap at mahal. Napo, pare, nagkakamali ka dyan. Napakadali lang at libre pa. Aba, pare. Interesado ako kung ganun. Nais niyo bang madagdagan ang inyong kaalaman at kasanayan sa pagpapalay? Libreng pagsasanay ang hatid ng mga ahensyang bumibida sa paghasa ng kasanayan ng ating mga magsasaka. Ang Agricultural Training Institute o ATI, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Philippine Rice Research Institute o PhilRice at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec. Sa ilalim ng extension component, handog sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program ng Kagawaran ng Pagsasaka. Handog sa inyo ng ATI Calabarzon para sa isang masaganang ani at mataas na kita. Mabuhay ang mga bayaning magsasakang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa ATI Calabarzon sa numerong 046-419-0210. Tayo po ay nagbabalik dito sa programang Agri Studio Live. Ating talakayan sa Calabarzon. Agri Studio Live. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Archie mula sa DA-ATI Calabarzon. At ito na po ang pinakihintay ng lahat. Ngayon po ay kilalanin na natin ang ating guest para sa pilot episode. Makakapanayan po natin si Ginoong Ernest Sumogod o si Sir Jimboy, ang chairperson mula sa Pacheco Agrarian Reform Cooperative. Sante at saka si yung kanyang masipag na si Ma'am Ivy. Ayan, magandang araw po sa inyo. Sa inyo pala yung huli tayo aking misis na buntis ngayon. Ay binabati ko. Siguro hindi nanonood sila. Pati yung mga kamag-anak ko sa Mindanao. Manood kayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan sir, bali mag-start na po tayo. Ayan sir, maaari niyo po bang ipakilala ang inyo pong samahan, ang Pacheco Agrarian Reform Cooperative? Ako po pala si Ernest Sumogod, ang chairperson ng Pacheco Agrarian Reform Cooperative na nakatalaga sa Magallanes, Cavite. Ayan sir, maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung paano po nagsimula at kailan po nagsimula ito pong ating co-op? Ang aming cooperative ay nagsimula noong October 16, 2016 hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon ay mag-iisang taon pa lang ako na isang bagong chairperson. Kumusta po sir ang pagiging isang chairperson ng isang co-op?
medyo mahirap. Pero kung yun ang goal mo talaga na mapaunlad mo ang iyong samahan, mapasunod ng maganda. At saka ang kooperatiba kasi sir, alam mo sa totoo lang napakaganda kasi napakarami ang hindi ka naman mabibigyan ng ating government kung ikaw ay isang individual. Ang priority ngayon ng ating gobyerno ay magkakaroon ng isang kooperatiba para madali lang magbibigay ng mga grant. Ayan po sir, kayo naman po bilang farmer, paano po tayo nagsimula? Bilang isang farmer ay nagsimula kami ng, ito nga yung, ang amin kasi mga tanim, marami kaming katulad ngayong Tagaraw, marami kaming tanim ng mga gulay dahil suportado kami ng National Irrigation na mayroon ng solar. Kaya mga farmers namin, tuloy-tuloy lang pagtatanim kahit ngayong Tagaraw. Sa iba kasi wala na talaga sir tanim eh. Pero sa aming cooperative ay tuloy-tuloy ang aming para makapag-supply kami ng aming mga produkto. Hindi lang sa bayan ng Magallanes kundi sa labas pa. Ayan, tama po sir. Yung nabanggit nyo rin po kanina na isa po sa mga advantage o benepisyo pong dulot ng pagkakaroon po ng ating mga kooperatiba ay mas nabibigang pansin po tayo o atensyon ng ating pong pamahalaan. Ayan sir, ilan po ang miyembro ng Pacheco Agrarian Reform Cooperative? Sa ngayon, ang aming member nasa 120 kami ngayon. Ano po yung layunin ng atin pong samahan? Ang talaga namin sa samahan, layunin ay kami sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ang pero sa ngayon ay yan na nga natutupad naman kasi alam mo, Sir Archie, napakarami na grant sa amin. Kaya yung ating gobyerno, makakatuwa naman kasi hindi pinapabayaan tayong kaming mga farmers, mga magsasaka. Talagang supported sila katulad sa amin. Ang aming kasing kooperatiba ay tuloy-tuloy ngayon. Katulad ngayon, mayroon kaming pinakamalaki naming project, yung sa Pilmec, yung white coconut oil. Ongoing, sir. Sige po, mamaya po ay mas pag-uusapan pa po natin kung ano-ano po yung mga suporta po na ibinibigay po sa atin ng atin pong pamahalaan. Ayan sir, ano-ano po yung mga tanim po natin o mga sinasaka po ng mga miyembro ng atin pong co-op? Ay sa kasalukuyan, sa ngayon, mayroon kaming tanim ng mga member namin, pati ako bilang isang chairman, ay may tanim kami na kamatis, sitaw, ampalaya, papaya, maraming kaming sir, talong. Yan ang namin. Tapos ito na, nagkaroon na rin kami ng pagtanim ng sibuyas. Ayan sir, mabalik po tayo doon. Kumusta po ang pagiging isang chairperson po ng co-op? Ang bilang isang chairperson, talagang nung una medyo mahirap. Kasi yun nga, hindi naman sa talagang kasi lahat maiwanan mo pamilya mo, maiwanan mo yung mga tulad sa akin, hands-on ako sa gulay, sa pag-alaga ng baboy, naiwanan dahil pagsiseminar ka na kailangan, sir talagang lagi mo yung lahat na seminar. Kasama ako niyan, hindi ako yan po. Opo kasi syempre po yung mga seminar po na ina-attendan po natin ay makatutulong din po sa atin sa pagpapalago po ng ating kaalaman at kasanayan na makakatulong din naman po sa atin po mga kapwa miyembro ng co-op or maibabahagi po natin sa kanila. Ayan, sir, meron po ba kayong mga produkto na pinoproseso? Sa ngayon, ang gulay lang sir kasi ang aming mga pinoprocess ngayon, yung katulad yan sa garments. Yun lang yung mga nagtatahi kami ng mga yung galing sa duli ng yung mga kortina, cover sa sofa. Kasi ang mga gulay ay deliver na yan, sir. Kami, namin yan pag may kadiwa, deliver namin sa mall, tapos sa aming bayan ng Magallanes. Sir, sige po, pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng mga pinoproseso niyo po na produkto? Paano po yun nagsimula at kumusta po yun ngayon? Ito yung isa lang yung katulad nito, yung sa tahian namin. Kasi nung pag-upo ko, wala pa yan, sir, na maliit pa dati. Ngayon, dahil lagi naman ako, yun nga, kinikwento ko sa inyo na pagsiseminar, nandun ako, nakakuha ako ng malaking idea. Kaya
Ang amin mayor kasi supported. Kasi dati maliit lang yung aming tahi. Sige po, sir. Yun nga sabi ko, humingi ako ng kwansa. Kasi ako dati factory workers. Opo. Ngayon yung pinuntahan ko, yung pag-upo ko, naisip ko kaagad kung anong pagkikitaan ng mga aming mga kababaihan. Kasi siyempre alam mo naman dati, nag-pandemic. Nagkaroon maraming marites. Kasi sabi ko, ito nang gagawin ko. Itong maganda kasi, lumapit ako kay Mayor, humingi ako ng kung mabigyan ng building. Hindi naman isang salita lang, nagbigay agad ng Mayor namin ng building. Tapos, lumapit ako sa dati kong company kasi may factory talaga. Mga kaibigan ko naman kasi, ay pumayag sila magbigay ng tahe. Opo. So, ngayon, may tahe na, may building, walang makina. Lumapit naman ako sa DTI. Kaya nabigyan kami ng makina. Kaya sa ngayon, as of now, ay maganda ang marami na kaming mananahi. Tsaka may kita na sila. Hindi lang, kasi dati mga lalaki lang may trabaho. Ngayon, hindi na. Ang mga lalaki, nandun sa farm ko, tapos ang mga babae, nasa tahian naman. Kaya sa dalit sabi, malaki ang tulong ng kooperatiba dahil sa ahensya ng gobyerno natin. Ayan, dahil po ngayon ay Women's Month pa rin, ilan po ba ang ating mga miyembro na kababaihan? Hindi ko lang nadala yung pero marami nasa 80% ng kababaihan namin. Marami po talaga. Yes. Ayan, Happy Women's Month po sa mga kamiyembro po ng Pacheco Agrarian Reform Cooperative. Talagang ang puwersa po ng kababaihan sa agrikultura ay namamayagpag din po at nakikipagsabayan. Ayan po sir, saan po natin ibinibenta o minamarket ito pong mga produkto po natin? Ito kasi yung nasa garments ay dinideliver lang yun at saka pinipick up, sir. Nakikita ko rin po sir, tayo po ay nakikilahok sa Kadiwa Retail Selling. Yes. Kasi kami sa Kadiwa ay kita noon dito, kami dito sa ITI. Kasi kahit saan pag ang region na kung saan kami magtitinda, Kadiwa and Wells, ay kami niyan. Ngayon, sa Merkules, nasa naman kami sa Antipolo. Antipolo po, malayo po. Po sir, tapos diyan sa DBM, sa Department of Budget sa Malacanang. Ano pong ganap natin sir sa Antipolo? Baka may gusto po kayong imbitahan ngayon pa lang. Opo, ito naman yung ating Kadiwa ay mas mababa kaysa palengke. Sa 20 nandiyan kami sa Antipolo sa baka kung gusto nyo pumasyal, pumunta lang kayo. May marami rin ako kaibigan dyan. Kung nanonood kayo ngayon, pero hindi ako kasama. Ay. Ano naman po sir yung nabanggit nyo po sa DVM po ba? Ang Opo, isa sa po Department sa ating of Budget sa Malacanang. Opo, ano naman po sir ang atin pong aktibidad doon? Ganun din sir, nagtitinda rin kami ng mga gulay, lahat na produkto ng aming mga farmers. Ayan, at tangkilikin na po natin ang ating mga produkto ng Pacheco Agrarian Reform Cooperative na makukuha po natin sa murang halaga. Ayan po sir, ano naman po yung mga teknolohiya na ginagamit po natin sa pagsasaka at saka po doon po sa mga pagpoproseso po ng ating produkto? Ako kasi ang hands-on kasi ako sa aking gulayan. Kaya hindi ako gumagamit ng mga red label. Ang ko lang kasi kami, yung aming mga kasama na co-op, mayroon silang wood vinegar. Kaya napakaganda. Yun lang ang ginagamit namin sa aming gulayan. Tsaka mga pulyar para lumusog. Awa ng Diyos naman maganda naman ang ani namin. Sir, mabalik po tayo dun sa pagbibenta po natin sa Kadiwa. Baka po kasi may mga samahan po tayo o co-op na gusto rin pong magtinda at ipakilala po ang kanilang mga produkto. Ayan, maaari po ba kayong magbahagi kung ano po yung proseso po noon or kanino po tayo nakikipag-ugnayan para po tayo makapagbenta sa Kadiwa? Opo. Kasi ilan kami sa buong Region 4A, marami na rin kami na nakagrant ng Kadiwa ng AMAS. Ngayon, alam naman ng mga cooperative na kung saan magdala kasi may invite yan sir. May invite bawat co-op na karoon lang ng grant ng Kadiwa on Wells. Yun lang inantay pag ang region, kung saan kami, doon kami yan, sir. Kumusta naman po yung atin pong pakikiisa sa Kadiwa Retail Selling? Okay naman kasi sinasabi nga nila, mas mababa yung aming paninda. Kasi kaya laman mababa,
Kasi yung aming mga fertilizer nanggagaling din sa ating gobyerno. Kaya sabi ko nga, ibalik din natin kasi ang gusto ng gobyerno, mas mababang pagbibinta. Ngayon, sabi ko naman, dapat mabigyan din ng mga fertilizer. Ito na nga, katulad sa amin, sa aming bayan, sa pamumuno ni Engineer Freddy na tinutulungan din ang aming mga farmers para bumaba ang aming presyo ng gulay. Ayan sir, paano po nakatulong sa atin yung pakikilahok po sa isang samahan o kooperatiba gaya po ng Pacheco Agrarian Reform? Simula po nung tayo ay magsasaka pa lang at ngayon po na kayo po ay chairperson na ng co-op. Ang pagkikipaglahok kasi yun nga sabi ko sir, yung sari-sari ang tao makausap mo, marami kang matututunan. Kasi ako katulad ng yung namin, yung big brother namin na sa Palanggi, na si Sir Tibayan, na marami kami natutunan. Gawa ng minsan ang dar niya, nagpapaseminar na matuto lahat na farmers, lahat na kooperatiba na matuto na kung paano mag-market at paano magtanim. Kasi sabi ko nga, tanim lang tayo ng tanim, wala naman tayong market. Tama po. So ngayon yun ang inaano ko, bilang pag-upo ko ng yun ang inaano ko kasi hindi naman totally talaga ako negosyante. Ay natututo rin dahil sa pakikisalamuha sa mga tao, matataas na tao, mababang uri ng tao. Lahat na ko na. Yun nga sabi ko pag nakikiharap sa mga matataas ng tao, hindi naman tayo tuturuan. Ayan, tama po yun sir. Kaya isa rin po yun sa mga magagandang na idudulot po kapag po tayo ay kasali sa isang kooperatiba. Yes. Mas nakikita po tayo, mas napagtutuunan ng pansin, lalo na po yung ating mga produkto ay mas na ima-market po natin, mas na ilalapit po natin siya sa mga mamamayan. Opo, sir. Ayan sir, ano naman po yung mga intervention ng pamahalaan o ng LGU po, ng DA sa inyo pong samahan? Una, napakaganda yung tanong mo yan, sir, dahil ang aming LGU ay taga 100% na sumusuporta sa aming kooperatiba. At saka yun nga sinasabi ko, sa MAU, sa pamumuno ng Engineer Sisante na talagang supported sila sa amin. Sila ang nag-guide sa amin papunta sa taas. Katulad yan, nagkakaroon kami ng grant ng Kadiwa and Wells. Sila din sumuporta sa amin hanggang sa makamit namin ang aming pangarap na magkaroon kami ng sasakyan. Katulad ngayon. Dati kasi ang aming mga paninda, yung aming gulay, nasa mababang halaga lang, sir, kasi nandyan lang Hindi mo na siya mailayo. Opo. Ngayon, nung nagkaroon kami ng Travis, ng sasakyan, tapos alam mo naman, social media ngayon, madali na. Malaki, tsaka malaki ang tulong ng DA. Malaki talagang part ng DA sa mga farmers. Hindi lang buto ang binibigay nila hanggang sa may assistant sila hanggang sa market. At saka yung sagap namin na tinuturuan kami kung paano magtanim, kung paano na hindi naman maano ng mga lason. Yun ang kagandahan lang sir sa isang kooperatiba na mag-a-attend sa seminar. Ang pag-a-attend kasi dapat talaga sa puso din Hindi tama po yan sir. Hindi natin kasi seminar malamig Tama po. Yung kasi pag sinabi mong pawang katotohanan talaga, matututo ka at uunlad ang kooperatiba. Pagdating naman po sir sa mga teknolohiya po, ano po yung assistance po na ibibigay po ng ating pamahalaan? Marami ang assistance ng mga binibigay ng ating pamahalaan. Una-una sa DAR. Napakagandang nila dahil hindi lang farm to market road ang binibigay nila. Kasi noon nadatnan ko niyan, ang project ng DAR farm to market road. Ngayon, marami na sila nagtuturo kung paano magtatanim, tapos nag-ano ng mga traktora. Kasi dati kalabaw lang nung araw. Ngayon sir, nandun na lahat, hand tractor, traktora, nandun na. Parang sabi ko nga nanonood ako sa YouTube ko minsan nandyan na yung teknolohiya ng ibang bansa Kasi sa amin sa Magallanes, isa na kami na kinukuha ang aming mga farmers na dinadala sa Korea. Napunta rin doon ang mayor ng Korea sa amin, sa aming kooperatiba, nakakausap ko. Kaya napakaganda kung ang isang co-op kasi mabilis si mama, hindi umaman isang co-op kasi napakarami ng grant ng ating gobyerno. Ayan, maganda rin po yung nabanggit nyo sir, na
kumbaga, ang laki na po ng kaibahan ng traditional po nating pagsasaka sa pagsasaka po natin ngayon na marami na po tayong teknolohiya na ayun po ay suportado po ng ating pamahalaan, mapalokal man po o national government agency. Sir, kapag wala pong kadiwa, paano po yung ating sistema po ng pagbebenta po ng mga produkto o pagmamarket? Una-una, kung wala yung kadiwa, may kuha kami sa bahay, mayroon kaming tinda na mababang halaga lang. Pero mas nagde-deliver ako sa mall, sa Walter Mart, every 2 times a week, sir. Saan pong Walter Mart yun, Sa sir? Muntinlupa, sir. Muntinlupa po. Opo. Kaya yun ang napakalaki kasi kung walang co-op, hindi ko nakausap yung mga ahensya na yan. Siguro dyan lang kami sa palengke. Nagdadala pa rin kami ng kuan, pero iba kasi ibang presyo doon, sir eh. Ano po, sir, yung mga produkto na dinadala po natin sa mga mall? Kompleto, sir. Kompleto lahat na tanim namin, nire-report ko yan sa kanila. Para yun din ang di-deliver namin. Kukuhanin ko sa farmers, tanim namin, sa palibot lang para ang presyo namin hindi sa mas mababa. So yung mga ano po natin, handicrafts na yung mga tinatahi po, saan po natin yun minamarket? Ang tinatahi na yun sa amin, yung kinukuha yun, sir, ng kinukuha siya ng company. Ang company nagdadala, ang company rin nagkumukuha. Tapos yun ngayon, yung naibigay sa amin ng Department of Labor, yung DOLE, na kabuhayan. Nagbigay sila ng mga tila na sabi ko nga, ipagbili para maano natin. Nagbigay sila ng mga pangtsupa, pangbintana, para kung walang income, walang tahi ang aming mga mananahi, may tatahiin. At saka ang aming mayor ay kinuntak na ako na magbi-ano siya ng 500, yung kanyang sekretary na 500 na kuan ng daycare. At saka kaya maganda sir. Ano po yun, sir? Ayun po ba pinapakyaw po mula sa ating co-op? Opo sir, pinapapakyaw. Kumusta naman po ang ating kitaan pagdating po doon? Okay sir, kasi wala naman ng reklamo ang mga mananahi. Ang mananahi, okay, tuwan-tuwas lang. Minsan weekly, nasweldo sila eh. Opo. Hindi naman, minsan nadidili lang, days lang eh. Ayan po mga ka-agree, bagamat sobrang interesting na po ng ating talakayan ay pansamantala po natin itong puputulin muna para po sa ilang paalala. Samantala ay makakasama pa rin po natin ang ating bisita na si Sir Jimboy. At bago po yan ay alamin po muna natin ang ilang agri-tips mula sa ating resident agriculturist Hans Christopher Flores. Ano na, Kuya Hans? Oy! Magandang araw mga ka-agri. Muli, ako ang inyong si Kuya Hans na magbibigay sa inyo ng isang kaunting kahalamanan. Alam niyo ba, bukod sa bunga ng kakao, maaari din natin pagkakitaan ang mga dahon nito. Bukod sa bunga nito, pwede rin nating pakinabangan ang mga dahon ng kakao sa pamamagitan ng pag-fossilize sa mga dahon nito, kung saan pinapakuluan ang mga dahon upang madaling matanggal ang mga balat nito hanggang sa matira ang animoy parang mga skeleton ng dahon. Gamit ang imahinasyon, pwede nating gamitin ang mga fossilized na dahon bilang dekorasyon na kaakit-akit sa ating paningin, tulad ng lampshade at designer bag. Muli, ito ang kaunting kahalamanan with Kuya Hans. Kaunting kahalamanan. At atin pong napanood ang Kaunting Kahalamanan with Kuya Hans. Mga ka-agree, huwag pa rin kalimutan ang Agri Studio Question of the Day para magkaroon ng chance na manalo ng 200 pesos prepaid load card. Ganun din po, huwag kalimutan na mag-selfie habang nanonood ng Agri Studio Live para sa Selfie of the Day. At magkaroon naman po ng chance na manalo ng Urban Agriculture Starter Kit. Ayan. Kung mayroon po kayong katanungan tungkol sa atin pong talakayan ngayong araw ay bukas po ang ating comment section at pipili po tayo ng katanungan maya-maya lamang po. Ayan po, bumati po muna tayo sa atin pong mga Facebook Live viewers. Kay Miss Antoinette Avila, ayan, good morning po ma'am. Ganun din po kay Ma'am April Arian, kay Ma'am Joy Camille, kay Ma'am Lani Lapitan, kay Ma'am Dearest Lorena. Ganun din po kay Sir Rick Alfred Mojica Herrera, kay Miss Michelle Makalagay,
Kay Miss Anily De Costa, ayan, good morning po sa inyo. Kay Miss Amelita Mayormente, ayan, good morning po ma'am. Kung meron po kayong katanungan ay feel free lang po na ilapag po iyan sa atin pong comment section ng Facebook Live po na ito. Ayan, ngayon po ay magpapatuloy na po tayo sa atin pong talakayan. Siyempre, kasama pa rin po si Sir Jimboy ng Pacheco Agrarian Reform Cooperative. Ayan sir, nagbabalik po tayo sa Agri Studio Live. Sir, ano po yung mga intervention po ng atin pong pamahalaan? O, ng LGU po at ng DA? Una. Hello. Ayan, sige po sir. Okay, sir, kuhan yung ating Una sa DE, ito na yung siguro napakaganda ng ngayon ng Department of Agriculture dahil marami katulad yan sir, nabigyan kami ng grant na 5.5 na Inspire. Yung binigyan kami ng babuyan. 5.5. Kasalukuyan ngayon na unti-unti na siya. Na yun nga sinasabi ko sa aming mga members na magtutulungan. Kasi ang co-op kasi hindi lang pwede yan na chairman lang, mga BOD. Sabi ko sa kanila, kahit maganda ang pamumuno, dapat magmatsyag din kayo. Kasi diyan nagsisimula ako minsan ng hindi maganda na hinahayaan lang. Bilang isang chairman kako, mag-ano rin kayo sa ating kooperatiba. Kasi monthly may meeting kami na kung anong problema ng mga members ay dapat makakarating sa amin sa mga board para hindi lang kami yung gumagawa. Sir, ano po yung mga suliranin po na kinakaharap po ng mga miyembro po natin at saka po ng kooperatiba sa kabuuan? Hindi, itong mga kasi yan, katulad yung mga nagtatanong sila, yung mga galing sa gobyerno, kung ay kung may nadating naman galing sa taas, pinamumudmod din yan hanggang sa ibaba. Ayun, maganda po yung practice po sir na kapag po tayo ay chairman, kumbaga hindi lang po yun tayo nakaupo lang. Opo. Tayo rin po ay gumagalaw talaga kung inukumusta po natin ang mga miyembro po ng ating co-op at syempre po ay maganda rin po yung inaalam po natin kung ano po ba yung problema po kung meron man po silang kinaharap. Yes. Sir, paano naman po natin nasusolusyonan o nare-resolve yung mga suliranin po ng ating co-op? Ay dahil bilang isang chairman ay pinapaliwanag ko naman sa kanila kung ano yung mga magaganda. Tsaka yung mga bago naman mag-ano yung aming mga project, ay una-una inaano ko yung aming mga member na silang unang makikinabang. Bilang isang chairman, gusto ko yung aming mga member, yung aming kanayon, umunlad. Gagaya rin na sa iba na gaganda rin ang takbo ng pamumuhay dahil sa co-op. Kasi ang co-op milyon ang binibigay ng gobyerno. Tama po yan, sir. Sayang kung hindi mo yan sa mapapaunlad. Mga suporta po. Opo, kasi milyon malulula ka pag titingnan mo kaganda ng pero sa bandang huli wala. Bakit? Kaya sabi ko nga sa pamumuno ko maganda naman nung una pero dadagdagan pa rin natin, additional natin ng mas maganda pa. Maganda po yun sir na tayo po ay may nilalayon para po ay sabi nyo nga po ay hindi po ba masayang yung sinusuporta po sa atin at the same time po ay natutulungan po talaga yung mga miyembro po ng ating co-op. Ayun sir, paano nyo naman po pinapatakbo ang isang malaking kooperatiba na gaya po nito? Yun nga sir, yun ako minsan sabi ng mga ko, sabi ko kakaya yan dahil hindi lang naman ako Ako bilang isang chairman, pero marami tayo. 120 members. Hindi po kayo nag-iisa. Hindi lang, yun nga lagi ko sir pinapaliwanag. Chairman lang nakaano sa akin. Pero dapat, lahat tayo tulong-tulong. Kung ano naman ang problema, kung ano naman kinagaganda, nire-report ko naman sa inyo. Hindi ko naman sinusulo yan. Kaya yun ang pag-upo ko bilang isang chairman, medyo mahigpit na maluag. Kasi ako sa gulayan ko talaga, at saka sa namin, hands-on ako. Kahit sa pag-alaga ng baboy, ako rin nag-alaga yung sa aming kasi may baboyan din ako. Kaya sabi ko sa kanila, pag kukuha na ng tao, siyempre nagkakaedad na rin tayo Kaya napakaganda ng ating kwan sa kooperatiba. Ayan sir, sa kasalukuyan naman po, ano-ano po yung mga programa para po sa inyong co-op ng pamahalaan? Ito ngayon, magandang tanong yan sir kasi ito na yung
yung nyug. Kasi nga dito ang problema sa Cavite, nyug eh. Sabi nga ng iba, walang nyug, pero sa amin napakaraming nyug. Ngayon, na-award ang PhilMec, kami ang napili sa Cavite. Sa Magallanes po yun, yes, sir. Sa aming kooperatiba na grant. Pero okay na siya, ongoing na yung project. Yung sa PhilMec yun na kami magsusupply ng white coconut. Ang ano yan, mahigit 29 million ang budget. Kaya sabi ko nga sa mga member, yung mga nag-aral na wala na ngayong trabaho, magkakatrabaho sila. Sir, dahil kitang-kita naman po natin kung paano po, namamayagpag din po ang inyong co-op. May mga awards na po ba tayong natanggap o kahit ano pong pagkilala para po sa inyong kooperatiba? Ay, marami na kami, sir. Sayang hindi ko lang nadala hindi ko lang isa-isa. Marami mga sakang award. Marami kaming award sa aming kooperatiba. At syempre po, sir, katumbas po ng mga award na yun, talaga pong yung ating pagsusumikap, yung ating pong kwentong tagumpay na may angat po talaga ang pamumuhay po ng ating pong mga kamiyembro at ng ating pong samahan. Sir, kaugnay po nun, ano-ano po yung mga nakikita nyo pong pagbabago sa buhay po ng ating pong mga kapwa kamiyembro ng Pacheco Agrarian Reform Co-op? Oo, malaking pagbabago. Dati walang wifi, ngayon may wifi na Ay, sila. may wifi na po. Bawat kasi may may income ka na may kita ka na eh. Katulad sa mga mga asawang farmers na nagtatrabaho sila, ang kanilang mister nasa farm, ang mga misis nila nasa tahian. Kaya malaking pagbabago. Sa inyo naman po, sir, sa inyo pong pamumuhay, paano po ito nakatulong? Sa inyo pong pamilya? Ay bilang sa akin, yun nga sabi ko, sir, pag-upo ko diyan sa aming co-op, ay talagang ako naman talaga sa pamilyahan. So lahat na trabaho pinasukan ko na eh. Ako kahit na saan ako nakakarating, nakamonitor pa rin ako sa aking mga trabahador. At saka ako nakapagtapos na rin ng anak ko sa pag-aaral. Kaya bilang isang farmers, hindi dapat babaliwalain ng isang farmers. Dapat farmers na negosyante ka pa. Ayan, maganda po yun, sir. Na si sir po ay flexible at siya po ay buhay na patotoo kung paano po nakatutulong ang mga samahan gaya po ng Pacheco Agrarian Reform Cooperative sa mga nagsimula po na payak na magsasaka lamang na gaya po niya. Ayan, para po sa ating Facebook Live viewers, kung meron po kayong katanungan ay feel free lamang po na ilapag po ito sa ating comment section. At ganoon din po ay patuloy po muna tayong bumati sa mga nakatune in pa rin po sa ating Agri Studio Live Season 5 Episode 1 kay Mr. Renz Edward Mitramatic. Good morning po, sir. Kay Ma'am Jubilin de la Cruz, kay Sir Marjo Pasion, kay Ma'am Princess Dayan Barreno, kay Ma'am Lorna Abuel Batoon, at kay Sir Chris Kylo III. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan po, sir, ano po naman yung maipapayo po na atin para po sa mga magsasaka at saka po dun sa mga gusto pong bumuo ng kooperatiba? Una, medyo madugo-dugo rin na magkakaroon ng isang kooperatiba. Kasi dadaan mo na yan, una, magpaano kayo sa SIC, sa Duli. Magiging isang member kasi kami dati, nung 15 sir. Sa 15 kasi yan, pwede na magiging asosasyon eh. Kaya napakaganda magkaroon ng, ito ngayon ang inano ng CDA, na dapat magkakaroon na ng co-op, hindi lang asosasyon. Opo. Ay yung nabanggit po ni sir, dapat pong dumaan sa Securities and Exchange Commission at saka po sa Department of Employment, Labor and Employment po, ayan, ang DOLE. Ayan, sir, pwede niyo po ba kaming kwentuhan nung naging proseso? Dahil baka po may nanonood po tayong mga magsasaka na gusto po rin bumuo ng kanila pong sariling co-op. Opo, una-una dyan, mas maganda yung makakatulong talaga ang LGU. Kasi alam nila, gamay nila lahat kung paanong mag-ano ng isang asosasyon. Kasi kami noon, suportado kami ng nasa taas na tumutulong talaga sa pagtayo ng asosasyon. Ayun, ano po yung mga ginagampanan ng atin pong LGU para po tayo ay mabuo? Una-una, ginaguide ka nila papunta sa taas,
tinuturuan ka kung paano mga requirements. Kaya yun ang part ng LGU. Bukod po sa LGU, meron pa po bang mga opisina po o ahensya na sobrang laki po nang naitutulong para po tayo maging ganap na kooperatiba? Opo sir, lalo yung kahit yung DAR, DE, maraming lalapitan, maraming tutulong sa ahensya. Kung basta bumuo lang kayo ng 15 na tao, 15 person, maglagay kayo ng mga opisyalis, humingi kayo ng tulong, kahit anong ahensya pwede tutulong sa inyo. Ayan sir, nabanggit po natin kanina yung mga naitutulong po ng ating co-op sa atin pong mga pamilya, sa atin pong mga kamiyembro. Ngayon naman po ay paano po ito nakatutulong sa atin pong pamayanan, especially po sa Magallanes? Una-una, malaking niyan kasi na pag na-invite kami ng aming mayor na halimbawa, pag nagano kami ng mga paninda namin sa mas mababang halaga. Kasi ayun nga nag-declare na ng region na dapat 2 times a month magtitinda ang kadiwa sa bayan namin, sa bayan ng Magallanes, sa mababang halaga. Ayun po, hindi lang po yung mga napupuntahan po natin sa kadiwa, yung nakakabili po sa murang halaga, gayon din po yung atin pong mga mamamayan sa atin pong komunidad. Ayan, ito po, katanungan po mula sa ating netizen. Ayan, sige po, ano po yung message naman po na maibibigay po natin sa atin pong mga kapwa farmers na ngayon po ay kumbaga hati po ang puso kung magpapatuloy pa po sa pagsasaka? Ang sa totoo lang kasi ang mga farmers dapat ang pagtatanim hindi lang basta tanim, dapat naka-monitor din kasi kaya naman sir nag-oversupply Ang ugali kasi ng mga farmers, tayong mga Pinoy, kung anong mahal, yun ang tinatanim natin. Kaya anong nangyayari, bagsak ang presyo. Dapat nagmo-monitor naman sila, magtatanong sila, sir, ano bang mga tanim ngayon? Ano ang dapat itanim? O ano dapat ang gagawin? Kasi ako bilang isang farmers, una, naglaland prep talaga ako. Sa lupa ako nagkukondisyon. Yung iba kasi sa ako, lupa mo na ang binubusog ko bago taniman. Kaya minsan 3 years, 4 years, tuloy-tuloy lang ang pagtatanim ko. Hindi ako natigil, sir. Ayan, maganda po yung practice ni sir, na inaalam po kung ano po yung angkop na commodity, lalo na po sa panahon, tsaka yung inihahanda po natin ang atin pong mga lupain. Ayan, isa pa pong katanungan, sir, ano naman po yung mensahe nyo sa atin pong mga kamiyembro ng co-op? Ang ano ko lang masasabi sa membro ng aming kooperatiba, na tuloy-tuloy lang kung ano man ang problema na darating, harapin lang hanggang sa umunlad tayo. Kasi nandyan na tulong-tulong para kung yung matandang nakausap ko hindi pwede unlad ka sa ngayon, dapat dire-diretso lang. Matakamtan mo rin ang tagumpay sa bandang huli. Kaso lang sabi ko nga baka matanda na baga mo kamtan pa. Pero bilang isang farmers, ay ramdam ko na pag-unlad ng buhay ko talaga. Ang mahalaga naman po dun, sir, ay tayo po yung nagpapatuloy at tayo rin po ay hindi lang natutulungan yung atin pong mga sariling pamilya, kundi rin po ang atin mga kamiyembro at syempre po ang atin pong pamayanan. Ayan, bagamat sobrang busog na busog po sa kaalaman, sa impormasyon at sa inspirasyon ng inyo pong ibinabahagi ay dito na po natin puputulin po ang atin pong programa. Ayan, sige po sir, baka po may gusto po kayong pasalamatan. I-shout out. Pinapasalamatan ko pala yung aming mouse, si Engineer Frede at saka si Ma'am Ivy at lalong-lalo na sa aming mayor, si Mayura, si Jasmine Maligaya Bautista. At saka shout out dyan sa nanonood sa South Cotabato. Ayan, ang layo naman sir. Ayan, salamat po sa pag-tune in sa atin pong Agri Studio Live Season 5 Pilot Episode. Ayan sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon at syempre sa inyo pong napakahalagang oras na ibinigay po sa amin. Kayo po ay bumiyahe pa mula po Magallanes para po ay makapanayan po namin dito at makasama. Ayan,
Mga ka-agree, inyo pong napakinggan ang talakayan para sa pilot episode ng Agri Studio Live Season 5. Pero bago po tayo magwakas ay ito po muna ang ating Agri Studio Question of the Day. Ayan, para po sa... Maraming salamat po sa ating live viewers at taga-subaybay ng ating programa. Pasasalamat din po sa DA Regional Field Office Calabarzon para po sa pag-endorse sa amin ng mga samahan o kooperatiba na maitatampok po namin sa edisyong ito po ng Agri Studio Live. Mga ka-agree, siguruhin din pong naka-follow at like tayo sa social media pages ng ATI Calabarzon para mas maging updated sa iba't ibang serbisyo at programa ng ahensya. Sama-sama po tayo muli sa darating na Miyerkules, ayan po ay March 20, kaparehong oras po para sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa kabuhayan at kita sa pag-aagrikultura. Sa ngalan po ng aming Center Director, Dr. Orlando V. Maningas, ako po si Kuya Archie. Para sa Agri Studio Live, ating talakayan sa Calabarzon, Season 5. Agri Studio Live! Inyong napakinggan ang mga kwento ng tagumpay ng mga agri-entrepreneur sa Calabarzon. Dito lang yan sa Agri Studio Live, ating talakayan sa Calabarzon. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-agri!